Amen. So ang ating paksa sa umagang ito is out from error. Mula sa kasalanan, mula sa kamalian, mula sa kalikuan, tungo sa katotohanan. Amen. I believe God has given us a way. He's the way, the truth, and the life. And no man can come to the Father except by Him. And I believe bawat isa sa atin ay pinalaya na ng Panginoon. Amen. You have heard the truth, and the truth has set us free. Kaya napakahalaga na makilala natin ang Panginoon dahil siya lamang ang may kakayahan na tayo ay palayain sa ating kasalanan. We were born in sin. Amen. Shaped in iniquity. But only the blood of Jesus can take away our sins. Only Jesus can transform you from a sinner to a saint. Amen. Kaya sa umagang ito, pag-uusapan natin ang katotohanan na yan na ating natanggap sa ating puso. Ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Amen. As we all remain standing, tayo magbasa ng ating teksto na kung saan natin hinango ang ating pong pamagat. Amen. Sa James 5:19-20 and John 8:32. Sabi po rito, Brethren, if any of you do err, sino man sa inyo ang nagkakamali from the truth, mula sa katotohanan, and one convert him, let him know that he which converted the sinner from the error of his way shall save a soul from death and shall hide a multitude of sin. Amen. Malaman nawa ito na siya na nag-aakay ng isang makasalanan mula sa kanyang kamalian tungo sa katotohanan ay nagliligtas ng isang kaluluwa mula sa kamatayan. At ito ay nagtatago ng higit pang kasalanan sa buhay ng taong iyon. John 8:32, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Amen. Inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Tayo po ay manalangin, ang Diyos ang magdagdag pagpapala sa kanyang mga salita. Hallelujah. Father God, we commit to you our lives again today. We heard songs of praises, songs of thanksgiving, Lord. Testimonies about your love and kindness and mercy. Tunay, Panginoon, hindi ka nagpapabaya, Lord. You're a God who's concerned about every need that your children are going through. Ikaw ang Diyos na kailanman, Panginoon, hindi kami iniwanan sa ere, Panginoon. Nandiyan ka lagi sa mga nagtitiwala sa iyo. O Diyos, sa umagang ito, we glorify your name and we give you honor once again. Kulang pa ang aming mga awitin para pasalamatan ka, O Diyos. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang. Ano man po ang aming nagawa, mga kasalanan, mga alinlangan sa iyong salita, Lord God, patawarin mo po ang bawat isa. At pagalingin mo ang sino mang may karamdaman sa umagang ito. We know, Lord God, that by your stripes we have been healed. Only believe, as your word said, for all things are possible to them that believe. Lord, may your word be anointed this morning again. And show us, Lord God, the power of transformation in every life. Because we know that love is corrective. And we know that you have corrected us from a way of life before that's worldly, that's ungodly. And now we're serving you, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, na kami binago mo. Kami, Panginoon, hinango mo mula sa kasalanan. At kami, Panginoon, ay pinaging banal mo, Panginoon, upang maglingkod sa iyo at maghanda sa nalalapit mo ng pagbabalik. Makasama sa iyong kaharian, Lord God. Dahil, Lord, hindi namin, Lord, ito ginusto, bagkos ikaw ang may gusto nito. You have ordained your children, chosen us before the foundation of the world, and wrote our names in the Lamb's Book of Life that we can serve you, Lord, in the day that we're living by the message that you have sent for us through a prophet, Lord God, Lord, that has been set, Lord God, to remove all the blindness among us, Lord, that we can see the truth, the revelation of your word in our day. Salamat, Panginoon, dahil binulagan mo ang iba, tinago mo ito sa mata ng pantas at matatalino, subalit binuksan mo sa iyong mga anak upang kami makakilala sa iyo at makalakad kami ayon sa perfect will mo, ang sakdal na kalooban mo sa aming panahon. Salamat, O Lord Jesus, sa iyong mawiyang papurit. Pasalamat muli sa araw na ito. Sa pangangaral ng iyong salita, buksan mo ang aming puso muli at maunawaan namin kung saan mo kami hinango, mula sa putik, hinango mo kami. At ngayon, Panginoon, nilagay mo kami sa isang lugar, Lord God, na banal,
spotless without blame because of the blood of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat sa iyo ang papuri. In Jesus' name we pray today. Amen and amen and amen. God bless you. Hallelujah. Nakakaupo po tayo. Amen. Binabati ko kayong lahat muli. We welcome back Brother Tos and Sister Jikay from their vacation in Negros. Of course, Brother Robert, our deacon, na-assign sa Pampanga, na destino siya roon sa kanyang trabaho. But of course, we know kung anong kulang natin. Nararamdaman natin pag napapalayo tayo sa gawain. That there's something we long for, the fellowship. Amen? Okay, we welcome also Brother Michael Samudio is there. At ang ating mga kapatid sa taas. God bless you. Amen. Praise the Lord. At kung may mga bisita pa tayo, welcome po kayo sa umagang ito. Amen. So, napakahalaga po na makilala natin ang Panginoon sa ating buhay. Because we know without Jesus, we can do nothing. Jesus is our Savior, He's our Redeemer, He's our Lord. Amen. Kung ang buhay natin ay walang Kristo, amen, walang saysay ang buhay sa mundo. We know we're just trying our best on our own, but we cannot rely on our own abilities. Ang bawat tao may sukdulan, may kahinaan, mga kapatid. Darating ang araw na hahanapin mo ang Diyos. Pero wag mo na antayin yung araw na yon. This is the day of your salvation. Amen. Sa oras na marinig mo ang Ebanghelyo, sabi ng Biblia, today if you hear His voice, harden not your hearts. Amen. As it was in the provocation. But sabi roon, amen, accept Him. Receive Jesus in your life. Because He's the only way, the truth, and the life. No man can come to the Father except by Him. Amen. So sa umagang ito, pag-aralan natin mga kapatid, ang mga kamalian na ating pinagdaanan. Because we know we cannot recognize where we are unless we know where we came from. Amen. So tingnan natin dito mga kapatid sa Proverbs 14:12. Ang sabi po rito, may isang daan na akala natin ay tama, subalit ang dulo nito ay kamatayan at kapahamakan. Proverbs 14:12, there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Ganun tayo dati mga kapatid. Lumalakad tayo sa mga pamamaraan natin na akala natin tama. Pero hindi natin alam na yung pala ay tungo sa kapahamakan. We were walking on our own. Amen. On our own ways. Sabi nga ng Biblia, ay tayo ay napariwara like a sheep, a lost sheep. Isang tupa na nahiwalay dun sa kawan ng Diyos. At tayo hinanap ng Panginoon. Amen. He left the 99 sheep to find the one lost sheep. At tayo yun mga kapatid. Di ka ba nagpapasalamat na natagpuan ka ni Lord? God has found you. Sabi nga ng kinakanta natin, Amazing Grace. Amen. I once was lost, but now I'm found. I was once blind, but now I see. Praise be to God, dahil tayo ay kinahabagan ng Diyos. Dumating sa atin ang biyaya ng Panginoon. Tayo na hindi karapat-dapat, mga makakasalanan, amen, inabot tayo ng Panginoon. For by grace you are saved. Amen. Through faith, not by your own works, lest any man should boast. Ang kaligtasan natin ay regalo ng Diyos. It's a gift, a free gift to you. So, kaya sabi dito sa Hebrews 3:7, ang kamalian ng tao ay nagdudulot ng pagkagalit ng Diyos. Remember the times of Noah? Amen. God destroyed the whole world by flood. But He saved those, amen, who were able to follow God's instructions. So kaya maging ang Israel in the days of the Exodus, amen, there were 2 million people who came out of Egypt, but only 2 original people went into the promised land. Kaya sabi rito ng Biblia, amen, sabi rito, when your fathers tempted me, this is Paul now speaking to the Israelites, when your fathers tempted me, prove me. Now this is God speaking through the mouth of Paul. Your fathers tempted me, prove me, and saw my works 40 years. Wherefore I was grieved with that generation. Ako'y napighati sa lahing yun. Because why? They do always err in their heart.
Palagi silang nagkakamali sa kanilang puso. And they have not known my ways. Di nila nalaman ang aking mga panuntunan. So I swear in my wrath, ang Diyos na numpa sa galit, they shall not enter into my rest. Hindi sila papasok sa aking kapahingahan. Wherefore, okay, as the Holy Ghost, this is now, today, as the Holy Ghost say it today, if you will hear His voice, pag marinig nyo ang tinig ng Santong Espiritu sa pamamagitan ng kanyang mga mangangaral, sabi rito, harden not your hearts. Huwag niyong pagmatigasin ang inyong puso. Huwag niyong baliwalain ang salita ng Diyos. As in the provocation, in the day of the temptation in the wilderness. So ang Diyos, mga kapatid, nilabas ang bayang Israel, pinatawid sa dagat na pula, nakakain sila ng manna every day, without even cooking their own food. They have drunk from the rock in that wilderness. God gave them a prophet. They don't need any hospital because, amen, Moses has that box of, the Ten Commandments. The manna was there. And sa pamamagitan ng prayer, amen, hindi sila nagkakasakit. Amen. Hindi nalagas yung kanilang mga sandalyas, sabi ng prophet, within that 40 years. But they still disbelieve God. Amen. Sa bandang dulo, sila ay nag-alinlangan pa rin sa Diyos. And God doesn't want that thing to happen to us. Na tayo naglalakad sa mensaheng ito, mga kapatid, natagpuan na natin ang katotohanan. Amen. Nasa sayo na lamang, mga kapatid, ang pananatili sa katotohanan ito. Amen. Kaya sabi rito, mga kapatid, the Lord is not slack concerning His promise. 2 Peter 3:9, hindi mapagpaliban ang Panginoon sa kanyang pangako. Ano yung pangako niya? Kaligtasan, buhay na walang hanggan, rapture. Yan ang pangako niya. Pero hindi siya mapagpaliban. Bagkus naghihintay pa siya sa mga iba na hindi pa nakatanggap sa kanya. As some men count slackness, but is long-suffering to us. Siya ay mapagpahinuhod sa atin. To usward, not willing that any should perish. Hindi siya papayag ng sino man sa atin ay mapahamak, but that all should come to repentance. Na tayo'y dumating sa tagpo na tayo'y mangagsising lahat. Amen. That's what the Bible said. Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sin, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. So para tayo mapatawad sa ating mga kasalanan, unang-una, pagsisisi. Pangalawa, pagpapabautismo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng ating kasalanan. Pangatlo, amen, kailangan tayo mapuspos ng Santong Espiritu. That's God's program, that's God's requirements. Amen. Nawa, huwag tayong kapusin, mga kapatid. Na gaya ng mga nasa Israel, mga kapatid, lumakad sila. Amen. They started to journey with God, but later on, nung malapit na ang promised land, saka pa sila nanghina, saka sila nagreklamo, saka sila nag-complain, murmuring, and things like that, at yung iba nanlamig na. So, kaya mga kapatid, ipaglaban mo ang pananampalataya mo. Fight a good fight of faith, sabi ni Paul, amen. Panghawakan mo, manindigan ka sa tinanggap mo. Huwag kang padadaya sa kaaway. Huwag kang padadala sa emosyon. Huwag kang padadala sa mga problema. Amen. Kailangan, you must run this race with patience, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Yan ang hinahanap ni Lord sa atin, mga kapatid. Amen. Glory to God. So, every one of us, sabi ng prophet, is prone to commit mistakes. Every day we backslide, sabi ni Brother Tos kanina. But backsliding doesn't mean you're lost. Backsliding, just mean that you are out of fellowship with God. So God wants you to come back to Him. Sabi nga ni Paul, daily we must die daily. Meaning to say, we must repent daily. Baka nagkukulang na tayo sa Panginoon. Baka nagiging lax tayo, nagiging complacent na tayo. Oh, bride naman ako. Okay lang siguro, patagay-tagay minsan. O kaya, sasali ka sa mga kung ano-anong mga bagay na makasanlibutan. Mag-ingat tayo, mga kapatid. Baka dumadaos-dos na tayo. Baka tayo nagiging kampante. Kaya pinapaalala sa atin ni Lord,
This is all what this message about this morning. We are all going to make mistakes. The best makes mistakes. See, the best. Sino yung mga the best? Si David, committed adultery. Si Noah got drunk. Sino ba? Jacob, amen, was a deceiver. So, the best makes mistakes. But a soldier is not one who will lay down when he's knocked down, but will raise up again. Sabi ng prophet, kapag nalugmo ka sa pagkakadapa, amen, ang tunay na sundalo ni Kristo ay hindi mananatiling nakalugmok. Babangon siya at magpapatuloy siya. Amen. Kung saan siya nahulog. Magpapakainit muli siya. Amen. Sometimes, dinadaan ni Lord sa karamdaman kung tayo ay mayroong mga bagay na hindi nasusunod sa Kanya. Pinaalala niya sa atin, mga kapatid, na tumingin ng diretso sa Kanya. Amen? He corrects us. He chastises us sometimes when we forget, amen, to walk in the right path of righteousness. Amen. Kaya sabi niya rito, for I have made many mistakes in my life. Even Brother Branham said, marami siyang pagkakamali, as we all have. Walang exempted sa mistakes. Pero tingnan natin, pag-aralan natin kung ano yung mga error na dapat iwasan na natin. Mga bagay na wag na nating babalikan sa mundo. Amen. 1 John 1:8, sabi rito hanggang 1 John 2:2. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. But if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins. Siya ay makatarungan at mahabagin, amen, na patatawarin tayo sa ating kasalanan kung tayo ay magsisisi. And then lilinisin niya tayo to cleanse us from all unrighteousness. If we say that we have not sinned, we make Him a liar, and His word is not in us. Paalala, dito ni Lord, through His disciple John, my little children, these things I write unto you, that ye sin not, na wag na kayong magkasala pang muli. And if any man sin, sino man sa inyo magkasala, we have an advocate, we have a mediator, with the Father, who is Jesus Christ, the righteous. Magkasala ka man, nandiyan si Lord Jesus para, magpatawad, mag-atone, yung kanyang dugo, ang siyang maglilinis muli sa iyo. He is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. Buong mundo. Amen. May pag-asa pa ang buong mundo na lumapit sa ating Panginoon, mga kapatid. Maging tayo man na madalas nakakalimot sa Panginoon, binigyan niya tayo ng pag-asa, just like the prodigal son, kung meron ka man pagkukulang, amen, bukas palad kang hinihintay ng Panginoon. God is more than willing to take back His son who's committed mistakes, pabalik sa kanyang sarili. Okay, now, there are about 6 human errors that I would like to speak today. 6 na mga pagkakamali na dapat nating wag nang ulitin pa, wag nang gawin. Number 1 is unbelief, ang kawalang paniniwala sa Biblia. Amen? He that believeth not, he is condemned already. He that believeth and is baptized shall be saved. Napaka-importante ng pananampalataya. And doubt and unbelief is the opposite of faith. Sabi ng prophet, sin is unbelief. Is that right? The first sin was committed by Eve because she disbelieved God's word. Dahil si Eva nag-alinlangan sa salita ng Diyos. See, there's where the whole thing lays tonight, disbelieving God's word. You believe God's word as it's written here, you don't need nothing else. So ang kailangan natin, number 1, mga kapatid, pananampalataya. Wag nating lampasan o layuan ang turo ng Biblia. Dahil ito po ang ibinigay sa atin, ang salita ng Diyos na ipamuhay. Right? Man shall not live by bread alone, but by what? Every word that proceed out of the mouth of God. Ano pa? Sabi rito ng Biblia, the serpent said unto the woman, you shall not surely die. What did God said to them? You shall surely die if you will eat of the fruit of the forbidden tree. At sabi ng serpente, you shall not surely die. Nagdagdag siya.
For God doth know that in the day you eat thereof, your eyes shall be opened, and you shall be as gods, knowing good and evil. Dinaya ng serpente si Eva mga kapatid, at sinabing, magiging kagaya ka ng Diyos at mabubuksan ang iyong mga mata sa katotohanan, sa mabuti at masama. And when the woman saw the tree was good for food, so na-tempt siya. So temptation brings us to that certain time na pwede kang magduda sa salita ng Diyos. And that it was pleasant to the eyes. Naakit siya, lust of the eyes, and a tree to be desired to make one wise. Wisdom. So, ang daming present si Satan through the serpent na naakit si Eva. And she took the fruit thereof, and she did eat, and gave also to her husband, and he did eat also. So, mga kapatid, kaya sabi ng Biblia, ang babae ngayon, kailangan na magpasakop sa kanyang asawa. Dahil sa nangyaring ito, amen, hindi na po pantay ang lalaki at babae. Amen. Ang lalaki na siyang ulo ng babae, kung paano si Kristo ang ulo ng iglesia. Okay, sabi ng prophet, Satan anoints humanity with unbelief. Yan ang gawain ni Diablo na huwag mong paniwalaan ang sinasabi sa Bible. Maring nabasa mo sa 1 Corinthians 11:15, ng babae kailangang magpahaba ng buhok. Di ba? Dahil ito'y glory o karangalan nyo, pero sabi mo, pwede naman siguro magputol. Unbelief yun, mga kapatid. See, Satan anoints his servants. What does he anoint them with? Unbelief. Satan and his demons anoints humanity to disbelieve God's word. If you want to confirm that, you turn to Genesis 3:4. Binasa na natin yung Genesis 3:4. So, kaya mga kapatid, napaka-importante na ikonsulta natin sa salita ng Diyos ang ating mga pamumuhay. Amen. Always refer to God's word as your absolute. Amen. Praise the Lord. Ano pang? Mga kapatid, pangalawa, reasoning, pangangatuwiran. See, we must believe the word of God by faith. And faith, there is no reasoning in faith. When God said so, that settles it. Pag sinabi ng Diyos, amen ako dyan. Amen. Hindi ko na kailangan i-reason out yan. Ganito yan, siguro. Ganito lang yan. No, God doesn't need your interpretation. Because the Bible is of no private interpretation. What is the tactic of Satan? Reasoning. Oh, siguro okay naman magpaganda, magkolorete, mag-makeup, di ba? So, makikita natin, reasoning yon. And when you hear, it's just reasonable, anything that reasons against the Word of God, get away from it. It's of the devil. I don't care how old-fashioned. See? Huwag kayong mag-alala kahit tawagin kayong old-fashioned, sabi ni Brother Branham. Mga sister, that you're dressing long skirts and wearing long hair. See, kahit old-fashioned yan. How strange it looks. When God said so, that settles it eternally. Pag sinabi ng Diyos yan, amen, walang pagbabago yan. Sabi niya, I am God and I change not. Amen. Every word of God will come to pass. Get away from anything that reasons against the word. So, kaya mga kapatid, napaka-importante niyan na huwag tayong maglalagay ng sarili nating kaisipan sa Biblia. Amen. Basa pa tayo ng quote dito sa Take on the Whole Armor of God. But when it's reasoning against God's word, then stay away from it. That's the enemy. Yan pala ang kaaway natin. Minsan di mo nakikita, pero anything that takes you away from the Bible is your enemy. Satan came to Eve and began to reason against the word of God. The great armor that God had fortified his people with. He began to use reasoning. It's only reasonable that God would not destroy you. O, anak ka ng Diyos. See? Elect ka naman, bride ka naman. See? Kahit magdagdag ka ng asawa, kahit siguro 3, bride ka naman eh. See, that's reasoning, mga kapatid. Maraming namumuhay na ganyan ngayon. See, they override the word for fleshly lust, mga kapatid. Surely, sabi ng Diablo, you will not die. But remember, friends, Satan's tactic to begin with, he still uses the same thing and he's still successful with it. Reasoning. Di ba? Maraming turo ngayon, reasoning na.
Tao na ang nag-interpret. See? Sasabihin ninyo, hindi Diyos si Kristo dahil namatay siya. That's reasoning. See? Sa Godhead pa lang, marami nang nagre-reasoning. Sabi nila, si Jesus, hindi Diyos, naging Diyos lang siya sa River Jordan. See? Maraming mga pag-aaral ngayon, mga kapatid, na kailangan ayusin natin sa Biblia. Jesus was God even before the foundation of the world. He was the image of the invisible God. Sabi ng Bible, the fullness of the Godhead dwelleth in Him bodily. So, kaya mga kapatid, sabi, huwag tayo mag-reason. Just believe. Amen. God was manifested in flesh. Praise the Lord. Tuloy natin. 3 things that we must not do with God's Word. 3 bagay daw ang huwag nating gagawin patungkol sa Biblia. One is, you must not misinterpret the Word. Second, you must not misplace the Word. And third, you must not dislocate the Word. So yan ang paalala ng prophet, mga kapatid. So pag sinabing misinterpret the Word, huwag mo bigyan ng pakahulugan ang hindi naman sinasabi ng Diyos. Misplace the Word, huwag mong sabihin ng kagaya ng healing ay para lang yan sa panahon ng apostol. Hanggang ngayon may divine healing pa rin. Amen. Hanggang ngayon may himala pa rin. Amen. Hindi nagbago si Lord. He's the same yesterday, today, and forever. The same powers kasama pa rin natin ngayon. You must not dislocate the Word. So pag sinabi mong dislocate the Word, nilalagay mo sa ibang kalalagayan yung mga salita rito, mga kapatid. Amen. Na dapat ay dun lamang, mga kapatid. Marami nagsasabi, rapture is over. See? How can you say rapture is over when you're still in your human flesh, an old body, wrinkled, and, kumakain ka pa, bumibili ka pa ng gamot. See? A raptured body is no longer, amen, living in a carnal flesh. Ang na-rapture na katawan ay hindi na namamatay, hindi na nagkakasakit, hindi na nakakaramdam ng pain, mga kapatid. So, let us not dislocate the Word. So, yung mga ganyan nagtuturo ng ganon, nadidislocate nila. At kinakalaban mo ang turo ng mensahero. See? Kaya maging maingat tayo, mga kapatid. See, kailangan, it's according to the Bible, it's according to the Word of God. Or else, God will not vindicate that Word. Amen? Okay. Pangatlo, perversion. Sa Tagalog, kabuktutan. Righteousness is nothing, or unrighteousness is nothing more than righteousness perverted. What perverted mind of man changed around. See, ang kalikuan daw ay kabutihan na binaliktad. God made man to live happily with one another. Perversion changes them and makes them enemies to one another. Nagbabasa tayo ng mensahe, mga kapatid. Are we message believers? Sabi rito, ang tao nilikha ng Diyos para magmahalan. Pero ang tao ngayon, ginagawa nila ay ginagawang magkakaaway. Because of envy, because of jealousy, because of competition. See? Man makes us enemies one to another, while God makes us brothers one to another. So sa diablo yan, mga kapatid. See? Breaking up of brotherhood and making your own fences, building your fences, and claiming that kayo lang ang tama, sila mali, kami lang. No, you cannot say that. God knows. Si Lord ang nakakaalam ng kung sinong tama at mali. At tayo nagsusumikap na makasunod. At matupad natin yung katotohanan na ito, mga kapatid. Magkakaalaman ito pagdating ng rapture. Kung naiwang ka, hindi ka bride. Amen. So, this is not a time to judge one another. See, baka sabi ka ng sabi, kayo, impyerno, kami langit. Yung pala sila yung langit, ikaw ang impyerno. See? Mga kapatid, see, God makes us friends and brothers, but the devil makes us enemies. God made man to live true to his wife. Ginawa daw ng Diyos ng isang lalaki at babae maging tapat sa kanyang asawa. Pero ang ginawa ng diablo, he's not satisfied with his own wife.
but wants to live with the rest of the wives. See, ang diablo gusto pa siyang, dagdagan ng, kung tinatawag nating kabit, kalaguyo, o ano pa. See, kaya mga kapatid, sabi niya rito, manatili tayo doon sa righteousness. Huwag doon sa perversion. God gave us good, clear water to drink. Sino umiinom ng malinis na tubig? Amen. Nagmi-mineral water pa tayo, nagfi-filter. But man's got to mix alcohol or something with it before he drinks it. It's perverting from the real beginning of it. So ano mang mga hybrid, mga kapatid, ay perverted thing. Sometimes mga perverted or hybrid things look better. Yung hybrid corn, di ba? Maganda sa tingin, pero sabi ng prophet, subukan mong itanim yung isang corn na yan, o butil sa lupa, hindi na mabubuhay. Hybrid. So the same thing with hybrid religion. Pag ang religion, hinalo mo na, hindi na maboborn again yung mga nakikinig doon. Kasi hybrid na. Only the pure word can bring the new birth to the people. Amen. Pag hindi puro yung salita, hindi magbabago ng tao. Sige, kaya makita nyo sa mga churches, karamihan ngayon, di ba? Okay lang sa kanila manigarilyo. Okay lang yung painom-inom. Mga pastor pa, lumalabas, nagbe-break time, naninigarilyo. Smoke breaking. See? Kaya makita natin, pagka hybrid, walang new birth. Ang totoo lang ang magbibigay ng tunay na bagong kapanganakan sa bawat Kristiyano. Amen po ba, mga kapatid? Kayo ba'y may nagbago sa inyo mula nung tinanggap ninyo ang mensahe? Amen. Marami dito, mga lasinggero, pero ngayon, amen, hindi na naglalasing. Amen. Marami sa atin dito, maaaring mga mainitin ng ulo, pero dahil sa salita ng Diyos, napipigilan mo na ang sarili mo. Amen. Marami sa atin dito, mahilig sa mga worldly things, mga kalayawan sa mundo. Pero ngayon, marunong ka na maging simple lang, di ba? Amen. Ayaw mo na magpabongga, maglagay ng sobrang mga alaalahas sa katawan. See? Hindi natin kailangan yan. Ang kailangan natin, maging pleasing tayo sa Panginoon. Amen. Ang Diyos ang malugod sa atin, hindi tao. Amen. Praise God. So manatili tayo sa katotohanan, sa mga bagay na puro. Amen. Hindi perverted. See? Alam niyo yung donkey and the horse, sabi ng prophet, nung mag-hybrid sila, ang lumabas ay asno o mule. A mule is an animal that is a hybrid. Hindi na siya pwedeng manganak ng mule kasi ang mule pinapanganak lang ng horse at saka donkey. How can he reproduce himself? The same thing with hybrid things, di ba? Kaya mga kapatid, manatili tayo sa pure. Huwag natin haluan ito ng mga credo, dogma, tradisyon, amen, o superstition. Amen. Kailangan pure word ang tinanggap natin. And I believe the prophet of the hour has brought us back to the pure Bible. Amen. Nabuksan na ang mga selyo, lahat ng hiwaga, nalaman na natin at nakakasunod na tayo. Pangapat, mga kapatid, carnality. Ito ang madalas na kaaway natin, yung ating sarili. Our carnal self. Pamumuhay sa laman. Sabi ng Romans 8:6-8, for to be carnally minded is death. Ang mamuhay sa laman ay kamatayan. But to be spiritually minded is life and peace. Pag ikaw ay spiritual na tao, mayroon kang kapayapaan. At nasa iyo ang buhay ni Kristo. Pero kay karnal, puro lang makamundo ang iniisip mo. Because the carnal mind is enmity against God. Mga bagay ng sanlibutan, ito raw po ay kaaway ng Diyos. For it is not subject to the law of God, neither indeed can be. So they that are in the flesh cannot please God. Kung tayo mananatili sa laman na ito, mga kapatid, yung pita ng laman ang masusunod, hindi natin mapapalugdan ang Panginoon. We must walk in the Spirit. The Bible said, walk by faith, not by sight. Lumakad tayo na may takot sa Diyos. Amen. Na huwag tayong gagawa ng mga bagay na ayaw ng Panginoon. Kung anak ka ng Diyos, papaluin ka niya. See, sabi ni Lord, them that I love, I chasten, I rebuke and chasten.
Amen. Pero kung hindi ka niya anak, pababayaan ka na lang niya. Di ba? Pasalamat ka kung tinutuwid ka ng Panginoon. Pinapalo ka ni Lord. Amen. Pinapadalan ka ng sakit, problema, para may tuwid ka. Amen. Ganon ang pag-ibig ni Lord sa kanyang mga anak. Ayaw kanyang mapariwara. So, God brings something in your life na ma-realize mo, kailangan ko nang magpakaseryoso sa Panginoon. I need to be sincere. I need to be truthful. See, we're not playing church anymore, mga kapatid. Hindi tayo nandito lang sa church para obligasyon lang, paglinggo, no? Kailangan ito, individual walk ito. Kahit wala ka sa church, alam mo na ang Diyos nalulugod sa iyo. Namumuhay ka ng malinis sa harapan ng Diyos. Hindi mo pwedeng lukuhin ang Panginoon. See, we need to be real. Amen. Yung real you ang kailangan lumabas, makita sa iyong pagkatao. Amen. So, Satan can use your carnal self para magkamali. Next slide. Sabi dito ni Branham, the devil will come right back. If he could get in there at all, he got your army routed right then. Gagamitin niya yung 5 senses mo. Ano yung 5 senses? Meron tayo. See, taste, smell, feel, and hear. Yan ang gagamitin ng Satanas. Hear. Madalas, natutukso tayo makinig sa chismis. Di ba? Hearing. See. Minsan, yung mga brothers natutukso sa mga, di ba, malalaswa na, kaya nga sabi ni prophet, look only once. Yung pangalawang tingin, kuha na yun. May something na doon. Di ba? Ilayo mo kagad ang mata mo. Shun the very appearance of evil. Lumayo ka sa tukso. See, taste, smell, and feel. Lahat yan, mga kapatid, pwedeng gamitin ni Lord or rather ng diablo. Feeling, you're not feeling well. So, masama ang pakiramdam mo. Ayaw mong pumunta sa church kasi masama ang pakiramdam mo. Pero sabi ni Lord, manindigan ka. Sabihin mo, sa latay ko, pinagaling na kita. Manindigan ka sa Word of God. By His stripes, you are healed. Saan ka nakatayo? Anong paninindigan mo? Di ba? See, kaya sabi ng prophet, if you've got your senses, taste, feel, smell, and hear, they are all right, but don't trust them unless they agree with the Word. They're all right, but if they disagree with the Word, don't you listen to them. Huwag mong pakikinggan ang iyong laman, ang 5 pandama mo sa katawan, kung ito ay salungat sa salita ng Diyos. Kaya madalas sabi ni Brother Branham, hindi ka pwede mag-asawa ng unbeliever. Di ba? Ayan si Brother John, madalas nagpo-post yan. Di ba? John Lopez. Under no circumstance should a believer marry an unbeliever. Amen. Kahit gwapo pa yan, kahit maganda pa yan, mayaman pa yan. See? Hindi pwedeng mag-asawa ang mananampalataya sa di mananampalataya. Kailangan pareho kayo believer. Kailangan pareho nyo minamahal si Lord. Pareho kayo naglilingkod. Kapag yung isa hindi, mahahata ka niyan palayo sa Panginoon. How can two walk together? The Bible said, except they be agreed. Amen. Kaya hindi ko na sabing napakaswerte, kundi napakapalad ng mga mag-aasawa na pareho kayo believer sa Panginoon. Amen. We're so happy, Brother Toto. Amen. Ang kanyang asawa, nadala niya sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. God knows your heart. Sabi ng prophet, if God calls a man to service, He also calls his wife. Because they are one body. Amen. Kaya ituloy natin, mga kapatid. Physical realm. 1 John 2:16. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. So, tandaan natin yan, mga kapatid. Anumang mga bagay ng sanlibutan, ang pita ng laman, pita ng mata, at kayabangan ng buhay, ay hindi sa Ama, hindi sa Diyos, kundi yan ay sa sanlibutan. It's of the devil. Bakit kailangan mo magmayabang? Wala naman tayong ginawa para maligtas, di ba? Dumating ka sa mundo, you were born naked, and you will bring nothing when you leave. So, why will you be so proud of yourself? Nagbubuhat ka ng sarili mo ang bangko, mas magaling ako sa iba, ganito, ganyan. That's nothing, mga kapatid. Sabi nga ng prophet,
Kung ikaw talaga ay totoo na valuable o may importansya, kumuha ka ng palanggana ng tubig at ipasok mo yung daliri mo doon at pag inalis mo ang daliri, pag may naiwang butas doon, sasaludo ko sa iyo. Sabi niya, no, we're all the same. Sabi niya, see, we're all sinners saved by grace. Lahat tayo kinahabagan lang ng Lord, mga kapatid. Lahat tayo makasalanan. Amen. Walang matuwid ni isa man, sabi ng Bible. Lahat tayo, amen, pantay-pantay sa paningin ng Diyos. Kaya sabi rito, huwag tayong magmalaki, magmayabang. Pagpalain ka man ni Lord, amen, huwag ka pa rin magmayabang. Di ba? Maging ganun ka pa rin nung dati. Nung wala kang trabaho, ang init-init mo sa church, pray ka ng pray, Lord, bigyan mo ang trabaho mo. Trabaho, Lord God, naniwala ako sa iyo. Nung magkatrabaho na, wala na sa church. Di ba? So, asan ang loyalty mo, ang commitment mo? Di ba? Kaya mga kapatid, ang Diyos tinitesting din tayo eh. Kung saan ka talaga. Di ba? So, patunayan mo sa Panginoon. Pasalamatan mo siya, Lord. Narinig mo aking panalangin, tinupad mo ang aking kahilingan. Lalo ako magpapakainit sa iyo, Lord. Amen. Dapat ganun, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Because God is good to you. You must be good to God also. Amen. Never forget. Amen. Sabi nga, His benefits. Sabi ni David, amen, forget not all His benefits, for He is the Lord that healeth thee. He is the Lord that forgiveth all thy iniquities. Amen. So iwasan natin ang makamundong pamumuhay, ang kayabangan ng buhay. Maging simple lang tayo. Be humble. Diba? Sabi ni Abraham, God loves a humble heart. And the simplicity. Amen. He that exalt himself shall be abased. And he that humble himself shall be exalted. Hayaan mo si Lord ang mag-exalt sa iyo. You don't have to prove anything to this world. Pag tinawag ka ni Lord, pastor ka man, evangelist ka man, huwag mo yung pagmalaki, ako evangelist, ako ganito. Si Lord ang magpuprove sa iyo, magbibindicate sa iyo, sa gift na binigay sa iyo. Marami kasi self-ordained lang eh. Self-ordained evangelist, self-ordained pastor. Pagdating ng problema, iniiwanan yung mga tupa. Di ba? Ilang mga pastor na sa denomination ang nag-abroad, pumunta ng Korea, nagtrabaho doon at iniwanan yung mga miyembro dahil malaki ang kita. Praise God. Hindi tayo naglilingkod sa pera, mga kapatid. Naglilingkod tayo sa kaluluwa para sa mga kaluluwa ng Panginoon. Amen. Higit pa ang sahod ng Diyos sa mga anak ng Diyos na naglilingkod sa Kanya. This is the greatest, amen, blessing na tayo ay maging mga alagad ng Panginoon. Hindi mapantayan, mga kapatid, ng pera ang paglilingkod. Dahil ang bawat kaluluwa, sabi ng prophet, you are worth more than 10,000 world. Amen. So kaya, praise God, magpatuloy tayo, mga kapatid. Dahil hindi earthbound ang ating reward. Or hindi makalupa ang reward natin. Ang gantimpala natin ay makalangit, mga kapatid. Hallelujah. There's a mansion waiting for you. Amen. Kapag tayo ay nanagumpay. Be overcomers. James 1:13, paano tayo natitempt? Sabi rito, paano kayo natutukso? Let no man say when he is tempted, I am tempted of God. Ang Diyos pala hindi nanunukso. Baka iniisip niyo ba, tinutukso na naman ako ng Diyos. Mali yun, mga kapatid. Sabi, ang Diyos, for God cannot be tempted with evil, neither tempted He any man. So ang tukso hindi pala galing sa Diyos. Saan ang gagaling ng tukso? Sa iyong sarili. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Pag na-entice ka ng sarili mong pita. See? Yung first two steps, temptation, ayan, lust, nandyan yan. Pero kailangan putulin mo na kaagad yan. Kasi pag dumiretso pa yan doon sa dalawa, when lust had conceived, it bringeth forth sin. Magiging kasalanan na yan pag pinatulan mo yung tukso. And when it is finished, pag natapos yan, it bringeth forth death. Kamatayan ang kalalabasan mo. Pag ikaw ay nahulog sa tukso, nasa huli ang pagsisisi. Di ba? Pag nakagawa ka ng kasalanan, parang feeling mo, napalayo na naman ako kay Lord. Parang hindi na naman ni Lord maririnig yung prayer ko.
Nakakahiya na kay Lord, natatawag-tawag ako, tapos sabihin, hindi mo naman sinusunod ang aking salita. Di ba? So, nagkakaroon ng gap. Ang kasalanan naglalagay ng gap between you and God. Para mawala yung gap sa blessing, para mawala yung gap sa protection, magsisi ka. Tumalikod ka sa kasalanan. At huwag magpatuloy sa gawaing masama. Kaya sabi rito, do not err. Ayan. My beloved brethren. Yan ang ating paksa. From error into the truth. Praise the Lord. Tuloy natin. Sa Tagalog, basahin ko lang para malinaw. Huwag sabihin ng sinuman kapag siya'y tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi natutukso sa masama, ng masasama, at hindi rin siya nanunukso sa sinuman. Ngunit ang bawat tao ay natutukso ng sarili niyang pagnanasa kapag siya ay nahila at naakit nito, at kapag ang pagnanasang yun ay naipaglihi, ito ay manganganak ng kasalanan. At ang kasalanan, kapag ito'y malaki na, ay nagbubunga ng kamatayan. Huwag kayong padaya, mga minamahal kong kapatid. So yan po ang paalala sa atin. Huwag tayo maging kampante. Alam nyo, sabihin nyo, bride na ako. Pero mag-ingat yung nag-iisip na nakatayo, baka yan ay ang pagdaos-dos ninyo. Amen. Be watchful, be sober, be vigilant pa rin tayo. Amen. For the devil is like a roaring lion seeking whom he may devour. Ang diablo hindi pa rin tumitigil sa panunukso, paglalagay ng bitag sa bawat Kristiyano. Amen. Satan can also battle your spirit realm. Amen. Sa inyong espiritu, maaari ring pasukin ng diablo ang tinatawag nating spirit realm. Aside from our flesh, our human body, meron tayong spirit realm. Nasabi ng prophet, it's composed of memory, conscience, affection, imagination, and reasoning. Ayan. May human reasoning tayo. Meron tayong affection, human affection, and imagination. Kaya sabi ng Bible, cast out imagination that are not according to God's will. Amen? Satan can attack your spirit through fear. Sinong may takot sa umagang ito? Ba't ka natatakot? Sabi ng Panginoon, magtiwala kayo sa akin. Di ba? Kristiyano ka na, bride ka na, pero may takot ka pa rin. Why are you fearing? Hindi pa maayos ang buhay mo sa Panginoon. Hindi mo ba sinuko lahat sa Panginoon? Kasi pag sinuko mo na lahat, wala ka ng takot. Kaya sira-sira, whatever will be, will be. Ano man dumating, kalooban ni Lord yan. At kakayanin ko yan kasi kakampi ko ang Diyos. He will never leave me nor forsake me. Pangako sa akin ng Diyos yan. See? Don't fear, don't worry. Sabi ng Bible, ang worry hindi nakakapagdagdag ng taas yan. Amen. See? Mag-worry ka araw-araw, walang kahihinatnan yan. I-pray mo na lang. Mas may pag-asa pa yung prayer mo. Merong nakikinig sa iyo. Amen. When you pray, sabi ng Bible, believe that what you have prayed, you have already received. Tinanggap mo na yung pinanalangin mo. Mag-wait ka na lang. Don't doubt. See? Don't envy. See? Kasi yung spirit natin bilang tao, mayroon pa rin envy yan eh. Di ba? Pag nalalamangan ka ng kapwa mo, katrabaho mo na lang, mas mataas ang sweldo. Di ba? Gusto mong talagang kumayod pa para tumaas yung sayo din. Di ba? Sa kapitbahay mo, pag nagdagdag ng second floor o third floor, yung sayo, ground floor lang. Di ba? So yung envy na yan eh. Pero kung may Panginoon ka, ba't ka maiinggit? Kasama mo ang Diyos. Pinagpala ka ng Diyos. Maging kontento ka na lang. Sabi ng prophet, happiness, amen, does not consist of how much of the world's goods you own, but how contented you are with a portion that's allotted to you. Amen. Napakalaga ng contentment. Ang isang taong kontento ay siyang pinakamasayang tao. Yung taong milyonaryo na hindi pa kontento, laging bagabag pa rin yan. Di ba? Mabawasan lang ng piso yung 1 million niya, hindi na siya milyonaryo. Di ba? So, kaya gusto niya, dagdagan pa. See? The love of money is the root of all evil. Pero sabi ng Bible, contentment, godliness with contentment is of great gain. So, makontento ka sa sapat-sapat na binibigay ni Lord sa iyo.
pasalamatan mo yung konti. Dahil kung hindi mo kayang pasalamatan yung konti, how much more yung marami? Di ba? Masanay ka sa hirap at ginhawa, sa kawalan, kasaganaan, sabi ni Pablo, kaya kong paglingkuran ng Panginoon. Ano man dumating, walang makakapaghiwalay sa akin sa pag-ibig ni Kristo. Amen! Dapat ganun tayo sa ating spiritual life, mga kapatid. Alisin yung envy, yung hatred, yung malice, di ba? Yung strife, pagkakampi-kampi, kaguluhan, insecurity, self-pity, lalo na, depression, di ba? Maraming nagsi-self-pity, nagko-commit suicide. Di ba? Hindi mo alam. Maraming tao, lalo na nung pandemic, because of the fear of the future. Pero sa isang Kristiyano, amen, wala tayong self-pity. Bakit? Si Kristo namatay sa iyo, magsi-self-pity ka. Ang Diyos, binigay niya ang buhay niya para sa iyo sa krus ng Kalbaryo. Amen. Dapat maging masaya ka. Joyful. Amen. Praise the Lord in everything that you do. Papurihan mo siya at pasalamatan sa lahat ng bagay. Don't compare. Sometimes yung comparison, yun ang nagbibigay ng self-pity. Iba ka, iba rin sila. Sabi nga, ang araw at ang buwan, magkaibang uri sila, but they shine at the proper time. The light shines in the daytime, and in the absence of the sun, the moon shines. See? So lahat tayo magsishine. Arise and shine, sabi ng Bible. Doon ka lang sa posisyon mo, kung saan ka nilagay ni Lord, doon ka. Amen. Pagbutihin mo. Kung ikaw'y musicians, song leader, deacon, trustee, whatever, amen, ikaw ay giver, doon ka magsishine. Doon ipapakita ni Lord yung kaluwalhatian niya sa ginagawa mo na hindi kaya ng iba. Amen. Nobody can take your place, sabi ng prophet. You are unique. Amen. Don't compare. Amen. Kung yung blessing ng iba, financial, ikaw, iba naman ang blessing mo. Health naman, di ba? So, maaaring mapera si brother pero laging may sakit. Ikaw naman, walang pera pero malusog. Di ba? So, don't compare, mga kapatid. See? Pero kung may pera ka at malusog ka pa, mas better, di ba? So, praise God. So, in everything, give thanks, sabi ng Bible. Sa lahat ng bagay, pasalamatan mo siya. Because that's the will of God concerning you. So, yan ang tunay na Kristiyano. You never worry, you never fear. Hindi ka nagtatanim ng galit, ng puot. Wala kang inis. Wala kang pangamba. Amen. Hindi ka nagsiselos o naiinggit sa ibang tao. Dahil lahat tayo pantay-pantay. Lahat tayo magkakapatid. Amen. Huwag mong pagsilosan yung kapatid mo. Kundi matuwa ka dahil isang pamilya tayo. We complement one another. We support one another. Amen. Yung ginagawa ng kamay, hindi kayang gawin ng paa, di ba? Yung ginagawa ng mata, hindi kayang gawin ng bibig. See? At ang sabi ni Pablo, hindi lahat puro mata, hindi lahat puro bibig. See? May kanya-kanya tayong bahagi sa katawan ni Kristo. We all have our part. Gampanan mo, di ba? Kung wala si Sister Ann, si Brother Alfred, sino magpapakain sa atin tuwing linggo dito? Di ba? So, ipag-pray nyo, mga kapatid. That's a self-sacrifice. Di ba? Imbis na mag-church ka na lang paglinggo, mag-aabala ka pa na magluluto para sa pakainin tayong lahat. Wow! Di ba? Grabing commitment yan, kapatid. Hindi nyo ba na-appreciate? Amen. Praise the Lord. Glory to God, mga kapatid. Amen. Give honor to whom deserves honor, sabi ng Bible. Praise the Lord. Tuloy natin. Then, to sabi ng prophet, if imagination, conscience, memories, reasons, and affection, they're all right if they agree with the word. But if your affection doesn't agree with the word, get rid of it. You blow a flue right quick. Amen. Yung affection mo daw, ano yung affection? Pagmamahal, paghanga. Maring humahanga ka sa isang taong may asawa na. O sa isang tao na unbeliever. Di ba? Affection yun. So that doesn't agree with the word. Kaya sabi nun, huwag mo nang isipin yan. Amen. Itakwil mo yan. Ang kaisipan na yan. If your reason disagree with the word, get away from it. If your memory, if your imagination, if your conscience, anything disagree with that, what's on the inside, get rid of it. Ano ba yung inside na yun?
The inside is the soul. At yung soul, kung Kristiyano ka, yung Word ang nagdidwell dyan. God, the Word Himself. Amen. So kaya, huwag nating pakinggan ang ating mga senses, 5 senses, 5 inlets to the Spirit if it's against the Word. Casting down imagination, sabi ni Paul. Amen, isang tabi ang lahat ng imahinasyon o kaisipan at anumang mataas, bagay na nagmamataas. Everything, every high thing that exalted against the knowledge of God and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Bawat kaisipan daw ay ating ipasakop sa pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. We know many people failed in the Bible. Amen. Because of 3 things, sabi ng prophet. Money. Balaam failed because of money and popularity. Judas fell for money. Sino nahulog sa babae? Samson. Nahulog sa babae. David. Solomon. See? Praise God. Popularity. Saul. Gusto maging popular ni Saul. Gusto niya ipapatay si David. See? Pero kailangan natin lahat yan, amen, ipasakop sa salita ng Diyos. Amen. Kailangan lahat ng ating galaw, lahat ng ating isip sa salita at sa gawa ay kailangan, amen, ay nakaangkop sa Biblia. Yan ang pinupunto ng prophet dito, mga kapatid. Because your worst enemy is yourself. See, yung sarili mo ang pinaka-greatest enemy mo. Hindi na nga si Satanas kasi si Satanas, didikta lang yan sa'yo. Yung sarili mo pa rin ang magdidesisyon. Tama? So, kaya, yung ating sarili, ipasakop natin sa Word of God. And finally, the soul inside of you. See, the soul, dalawa lang ang faculty, sabi ng prophet, na meron sa soul. Hindi 5. Faith or doubt. So if your soul is a believer, you have faith in the Word of God. Lahat ng salita ng Diyos ay gagana sa iyo. Kasi ang salita ng Diyos ang namumuhay sa iyo. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I am trusting in His Word divine. Amen. Every promise in the Bible is mine. So bukas ang durungan ng langit sa bawat Kristiyano na naniniwala sa Panginoon. Pero kung hindi ka believer, anong nandyan? Doubt. Ang buhay mo ay puro pag-aalinlangan sa salita ng Diyos. Kokontrahin mo ang salita ng Diyos. Lalabanan mo ang pangangaral ng salita ng Diyos. Ang diablo, doon siya pumapasok. See? Look at the Pharisee and the Sadducees. Hawak din nila ang Word, the Talmud, the Torah, yung Old Testament. Pero kinalaban nila si Jesus Christ. See? So, false teachings that are introduced to us by false Christ and false prophets, sabi ng Biblia, darating panahon na magkakaroon ng mga bulaang propeta, bulaang Kristo, anointed ones, at magdadala ng mga turo upang tayo ilihis, ilayo sa tunay na katotohanan. Amen. Kalaban nyo rin yun. Kaya maging, maging mapagsuri tayo, maging maingat, at maging tuso. Sabi ng Bible, di ba? Be harmless as a dove, but be wise as a serpent. Harmless tayo, pero hindi mo kayang dayain ang tunay na Kristiyano. Amen? Tuso siya pagdating sa salita ng Diyos. Meron siyang discernment. Amen. Alam niya yung mga maling doktrina, mga dagdag. Amen. Sa Biblia, mga lalo na ngayon sa message, pinasok na ng mga two souls, pinasok na ng mga two lords, at kung ano-ano pang mga turo, tapos ng rapture. See, things like that, mga kapatid. So, mag-ingat tayo. Okay? The Word of God versus traditions, superstitions, creeds, and dogma. Praise the Lord. Okay? Panlima na tayo. Malapit na tayo. May binanggit si Brother Branham about presuming. There is a message that the prophet preached about presuming, which means maling akala. Maraming napapahamak dahil sa maling akala. Di ba? Akala ko soft drinks, yung pala, lacquer thinner. Delikado yun, kapatid. Amen. Maling akala. Ininom mo. Ikaw tuloy na pahamak. Nangyari na yan, mga kapatid. Ayan, si Brother June, yan ay yung pagpapatuo. Isang kapatid. Buti naman at hindi siya napahamak. Nailuwa niya kaagad yung bagay na yun.
Okay, presuming nag-aakala ka na kayo na ni sister o kayo na ni brother, pero hindi pa pala God's will, di ba? So, maraming mga maling akala, di ba? Nag-aakala ka na okay na kayo, hindi ka nasisingiling sa utang, pero inutang mo yun eh. Di ba? Kailan bayaran mo? Praise the Lord. Iba yung hingi, iba yung hiram. Praise the Lord. Kaya sa salita ng Diyos, marami ding mga nag-aakala na ligtas sila, pero hindi pala ligtas. Ano ang sabi ni Prophet? Webster says, to presume is to venture without actual authority or take it for granted. Ayan. Akala mo okay lang tumawid, pero no jaywalking pala. Di ba? Walang pedestrian lane. So, makikita natin, ganun din. Akala mo langit ka na dahil nagbibigay ka sa mahirap. Amen. Gumagawa ka ng bubuti, hindi ka nagmumura, pero hindi pa pala sapat yun. Amen. You must be born again. Because except a man be born again, he cannot enter into the kingdom of heaven. Tuloy natin ang quote. When you presume to venture out upon things that's not scriptural, thinking it will be all right, it's not all right. Eve presumed. Si Eva, amen, inakala niya na okay yung ino-offer ng serpente. See, she presumed it will be all right because Satan presented something looking awful and nice. Napakaganda ng presentation. Di ba dyan tayo madalas nahuhulog sa mga networking? Ang ganda-ganda ng presentation. Yung pala malaking pera ang bibigay mo para maging miyembro ka lang. Tapos hindi na nakabalik sa iyo yung kapital mo. See, but she presumed it. It wasn't the word. You don't want to do that. You want to stay with the word. Don't move from that. Stay right there. Pag may sinabi na si Lord, amen, manatili tayo doon. Amen. Because heaven and earth shall pass away, but His word will never pass away. Amen. Okay, another quotation. Sabi niya rito, praise God. Phoenix, sa mensaheng presuming, a call of God is something you don't presume. Ang katawagan daw ng Diyos ay isang bagay na hindi dapat haka-haka mo lang. O akala mo lang. Kailangan sure ka na tinawag kang maging bride ni Kristo. Hindi yung sama-sama lang dahil si nanay ko nandyan, tatay ko nandyan. You're presuming. Naligtas ka na rin. Sabi, it has to be an actual experience. Kailangan ma-meet mo si Lord sa buhay mo. Kailangan tawagin ka ni Lord. Individually, personally, nangusap si Lord sa iyo. Pinahayag niya sa iyo ang kanyang kalooban na ikaw, anak ko, mahal kita, kasama ka sa pag-agaw. Praise the Lord. Something you have talked face to face with God. Amen. Hindi lamang dahil sinabi sa iyo ni pastor, o nakabasa ka, kailangan ng Diyos mismo nagsabi sa iyo na bride kita. Sinulat ko ang pangalan mo sa aklat ng buhay at walang pwedeng mag-alis sa iyo niyan. Nobody can take away your place. You know you are commissioned to go. Do it. Surely I will be with you. You don't presume nothing. You believe it. See, don't presume I'm running all right. Wait for a Christian personal experience. Kailangan may experience ka sa Panginoon. Kagaya ng mga ministro. Dapat may experience ka sa Panginoon, hindi head knowledge lang yung pagtuturo mo. Kailangan dumaan ka sa ups and downs. Nasubukan mo ang Panginoon. Sa mga sakuna, niligtas ka ng Panginoon. Sa oras ng pangangailangan, sinupply ni Lord yung pangangailangan mo. Sa oras ng kagipitan, nandiyon ang Panginoon, nagpadala ng mga anghel. At sa oras na kailangan mo, ang pangangaral, ang anointing, nandiyan siya para magbigay sa iyo ng tamang pangangaral. Kaya don't presume na tinawag ka, mangaral ka. Marami ang napapahamak, pati yung pinapangaralan napahamak. Dahil hindi naman pala tinawag yung nangangaral. So kaya ito, sinisiguro lang ni prophet, you don't presume on your calling. Kung tinawag kang deacon, trustee, amen, panindigan mo yon, pagiging trusted deacon mo. Kung ikaw evangelist, amen, siguraduhin mo na pinadala ka. Hindi pag nalaman mo, marami palang mga cannibal dun sa lugar na yon, o hindi na ako pupunta, Lord. Kagaya ni Jonah, di ba? Natakot. Pero kung kasama mo ang Panginoon, huwag kang matakot. Dahil ikaw ang pinagkatiwalaan niya,
magdala ng mensahe, iingatan ka niya. Look at Paul. He's been to different places. Nakagat na nga ng ahas. Di ba? Hindi namatay. Pinalo at pinagbabato. Pero praise God, sa takdang panahon, doon na niya alam na doon siya mamamatay sa Roma. Dahil ipe-persecute siya. So, just believe and presume nothing. See? And have a personal experience with God. Okay, hindi ko nababasahin lahat to. Ito yung nag-akala din si Pablo na tama yung natanggap niya. Being a Pharisee, anong ginawa niya? Pinersecute niya ang mga Kristiyano. Sabi niya rito, I verily thought with myself, akala ko, tama yung ginagawa ko, pero it was contrary to the name of Jesus of Nazareth. See, many of the saints did I shut up in prison. Maraming mga pinakulong si Pablo. And receive authority from the chief priest that they were put to death, na ipapatay sila. I gave my voice against them. I punished them often in every synagogue and compelled them to blaspheme. I persecuted them. Pero niyo si Pablo, ang dami palang pinersecute na Kristiyano. Kaya nung makonvert siya, kinatatakutan siya. Ayaw nga mag-pray over sa kanya si Ananias. Sabi ni Lord, ipag-pray mo itong si Pablo dahil nakipagtagpo na ako sa kanya. Paul met Jesus in a pillar of fire on the way to Damascus. Ganon katindi, kanotoryo si Pablo noon. Kaya ayaw yung mga tao, baka nagukunwari lang siya na siya ay binago na ni Kristo. Pero nagsisi siya, mga kapatid. Amen. I believe na, sabi niya, I am the worst, I'm the least of all Christian. Amen. Dahil sa kanyang ginawa. Amen. Pang-anim na tayo, mga kapatid. As we close, neglection. Nangaral din ng prophet about neglection. Ibang neglection doon sa presumption. Ang neglection, pinabayaan mo talaga. Yung neglection or yung presumption, nag-akala ka lang. Pero ito, iniwanan mo, kagaya ni Jonah, he neglected his duty. It means kapabayaan. Napabayaan mo ang paglilingkod sa Diyos. Napabayaan mo manalangin. Napabayaan mo ang mag-fellowship. See? To be remiss in duty and to be negligent in responsibility. Anong sabi sa Hebrews 2:3? How shall we escape? Back to doon tayo, sister. How shall we escape if we neglect so great salvation, which as the first began to be spoken of the Lord? So wag daw nating pababayaan ang dakilang kaligtasan na tinanggap natin sa Panginoon. Pag-igihin natin, pagbutihin natin, amen, pagyamanin natin yung kaligtasan na tinanggap natin. Huwag niyong gawing maliit na bagay lang ito. Kasi hindi lahat talaga tinawag as bride. You are one in a million. Pinagkatiwalaan ka ni Lord na isa kang bride. Huwag mo akong ipapahiya sa mundo. Di ba? Pag ipapahiya mo ako, umuwi ka na lang. Sabi ni prophet, di ba? Yung mga bride na gustong ipahiya siya, di ba? Nag-inom-inom na, kinuha na lang ni Lord, pinauwi na. Kaysa maging kahihiyan sa mundong ito. So, sabi niya rito, okay, napakaganda nitong sinabi niya sa Hebrews chapter 2, number 1. You neglect to eat, you die. Ayan, next slide please. Kapag hindi ka raw kumain, nakalimutan mong kumain, mamamatay ka. Kapag nakalimutan mong lumiko sa kanto, didisgrasya ka. If you neglect to turn a corner, you will wreck. If you neglect to milk the cow, she will go dry. Kapag yung baka raw ay kinaligtaan mo na gatasan, manunuyo yung kanyang suso. Ganon din sa nanay, di ba? Yung mga nanay na minsan nagpapa-breastfeeding kayo, pagka nakalimutan nyo isang linggo, nawawala na yung gatas. Di ba? Oh, if you neglect your teeth, kapag daw napabayaan nyo ang inyong ngipin, you will have them all pulled out. Lahat yan, bubunutin, mga kapatid. At magpupustiso ka na. See? Kaya bata pa lang, ingatan nyo na yung mga ngipin nyo. Don't neglect to brush your teeth before you sleep. Amen. You pay your neglection. Oh, Branham Tabernacle and you visitors, let me tell you something now. You neglect to testify of the glory of God.
Kapag ikaw raw, napabayaan mo magpatotoo patungkol sa Panginoon, at napabayaan mo na papurihan siya, you neglect to give God a praise and glory, you will find yourself cold. Masusumpungan mo na lang yung sarili mo na malamig na. Formal and backslidden one of these days. Ang lamig na, nang hina na, nag-backslide na, dumausdos na. Kailangan daw, patuloy mo siyang purihin. You give God the praise! Amen! Don't neglect your duty. Forsake not the assembly of the saints. Dumalo tayo, mga kapatid. Huwag yung, bahala na. Kung masarap pakiramdam ko, tsaka lang ako dadalo, hindi ganoon. Amen. You are neglecting your duty. Kailangan nasa post of duty ka. Yan ang sabi ng Bible. Do not neglect the Word of God. Mag-aral ka ng salita ng Diyos. Next slide, please. Study to shew thyself approved unto God, a workman that needed not be ashamed, rightly dividing the word of truth. Patuloy tayong magbasa ng Biblia, mga kapatid. Huwag lang tayong umasa sa pastor o sa live streaming. Study to show yourself approved of God. Let no man despise you, 1 Timothy 4:12. Let no man despise thy youth, kahit bata ka pa. Maging halimbawa ka. But be thou an example of the believers. In word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. Kahit kayo ay mga bata pa, maging halimbawa kayo sa pananalita, sa pag-ibig, amen, sa pananampalataya, at sa kadalisayan, sa purity. Amen. Till I come, give attendance to reading, magbasa tayo, exhortation, magpaalalahanan tayo, at pag-aaral ng doktrina. Yan ang sabi ni Paul, mga kapatid. Kaya huwag nating, amen, isang tabi o ipabayaan ang mga bagay na pag-aaral ng salita ng Diyos. John 4, o John 5:39, malapit na tayo magtapos. Sabi ni Jesus, search the scriptures. Amen. Kaya ngayon maganda nga, may mga Bible na sa mga cellphone, di ba? Pero gaano ba natin kadalas gamitin yan? Pag mag-Bible reading lang ba sa church o sa mga gawain sa labas? Search the scriptures, for in them you think you have eternal life. Kung doon daw nalalaman nyo na kayo may buhay na walang hanggan, yan ang nagpapatuo kay Jesus Christ. Yan ang nagpapatutuo sa ating Panginoon. They are they which testify of me. Sabi ng prophet, love letter ito ni Lord sa iyo. The Bible and the message is God's love letter to you. If you want to know the love of God for you, read your Bible. Amen. And ye will not come to me that ye might have life. Yan ang sabi ni Lord, prove all things. Subukin niyo ang lahat ng bagay. At panghawakan niyo ang mga bagay na mabubuti. Hold fast to that which is good. Abstain from all appearance of evil. Ayan. Lumayo sa lahat ng bagay na masasama. Amen. So yan po ang kailangan natin, mga kapatid. Huwag natin ipagpaliban ang mga bagay patungkol sa Diyos. Amen. Lalo nang tumulong sa mga nangangailangan. Amen. Kasama po yan sa mga kapatid natin na kinakapos. Amen. Pagpalain kayo ng mga giver and mga good Samaritan sa ating kalagitnaan. Do not neglect to realize your accountability with God. Alam natin, mananagot tayo sa harapan ng Diyos. Kaya sabi dito, for we must all appear before the judgment seat of Christ. 2 Corinthians 5:10, that everyone may receive the things done in his body. Tatanggap daw tayo ng pabuya o parusa sa anumang ginawa natin sa laman, according to that he hath done, whether it be good or bad. Alam natin, ang Biblia nagsasabi patungkol sa sowing and reaping. Whatever you sow, you shall reap. Amen. Ano man itanim mo, aanihin mo. David, umani siya ng palo sa Panginoon. Nasira ang kanyang kaharian dahil sa ginawa niya kay Bathsheba. Amen. Nag-away-away yung kanyang mga anak, namatay si Absalom, at siya ay kinodita ng mga tao doon sa kanyang kaharian. So, but still, hindi natin inaalis na ligtas ka pa rin.
Pero kailangan panagutan mo yung ating mga ginagawang hindi tama sa Panginoon. Amen. Kung mayroon man tayong nagagawang mali o hindi tama, amen, iayos natin. Make it right. Whatever we've done wrong, amen. Bago pa dumating si Lord, itama na natin. Upang huwag tayong, amen, managot sa mga bagay na hindi dapat sa isang Kristiyano. Don't neglect to please God. 1 Thessalonians 4:1. Furthermore, then we beseech you, brethren, and exhort you by the Lord Jesus, as ye have received of us, how ye ought to walk and to please God. Kung paano tayo dapat lumakad at mapalugra natin ang Panginoon. So you would abound more and more, upang lalo kayong yumaman, managana ng higit pa. That's the secret to God's blessing. Amen? Ang susi sa pagpapala ng Diyos ay ang pagsunod. Obedience is better than any sacrifice you can present to Him. Tapos ng sacrifice, tinapos na ni Lord, it is finished. But what we need is to obey. Amen. Trust and obey. There's no other way. Sabi nga ng kanta. Okay, last but not the least, sabi sa Deuteronomy 30:20, that thou mayest love the Lord thy God. Mauwi pa rin sa pag-ibig ang pagsunod sa Panginoon. That thou mayest obey His voice. Amen. Dahil sa iyong pag-ibig, nakakasunod ka. And that thou mayest cleave unto Him. Manguyapit tayo sa Panginoon. For He is thy light and the lamp of thy days. Siya ang ating buhay. Siya ang haba ng ating buhay sa mundong ito. Kaya sabi rito, ibigin mo ang Panginoon mo ng buong puso, buong lakas, buong puso, buong lakas, buong kaisipan, at sundin mo ang kanyang salita. Amen. Obey His voice. Amen. That thou mayest cleave unto Him. Upang tayo manatili sa Kanya. Hindi mahiwalay sa Panginoon. So praise God, nilabas na tayo sa maling gawa, sa kasalanan, manatili tayo sa kabanalan. Amen. Let's hold on, amen, to God's unchanging hand. To His unfailing grace. Magpatuloy tayo mga kapatid. At laging isipin, amen, na nakakalugod ba ang ating gawa sa Panginoon? Yan po ang lagi nating isipin. Individually, I believe, amen, yan ang ating dapat na laging isipin sa Panginoon. Think on these things. Sabi ng Bible, whatever things that are true, pure, honest, amen, whatever is of good report, whatever that is of praise, think on